Amen. Sabihin nga po natin, God is good all the time. Okay, God is good. Amen. Napakabuti ng Diyos. Kaya God is good. Napakabuti ng Panginoon at initially makita natin ngayon po ay doon na po sa labas gumagawa po yung mga steel man, nilalagyan na po ng mga I-beam at bubong. Ipapatay na po yung bubong dito. Desisimulan po ang danan. Pag nai-ayos na yon, babalik sila dito at pinupulweld na po ito, pipinturahan, then ilalatag na po yung steel deck. Nandiyan na po yung mga bakal na kailangan sa ibabaw na steel deck. So, God is awesome. Amen. Amen. Alam nyo, sinampalataya natin after how many years nung ating pinagawa ito, tayo po ay may pribilehiyo na tayo po ay pahiramin ng lumber sa Los Baños. Pero yun po ay na-fully paid. So, ang ating pong paid sa second floor, sabi nga ni Mrs., ni Pastora, hayaan na lang tayo mag-ipon at suportahan ng Life Family. Kaya ang declaration po natin ay cash-to-cash basis na ang ating gagawin. Naniniwala kayo na kulang-kulang na 500,000 itong ating pinapagawa. Amen? Ang mahal ng I-beam, 7,000 po isang piraso. 7,000. Bukod pa po yung size ng 4x6, 4x8. So, napakabuti ng Diyos. Ang welding, welding rod, pinakamahal pala yung pang-full weld. No? Isang kahuli, 2,000 po. Talagang napakabuti ng Diyos. But, God is good. Sabihin nga po natin, ang Diyos ay mabuti. Alam nyo, sa kalagitnaan po ng ating proyekto, sa kalagitnaan ng ating po pinaplano sa lahat, makikita natin ang Diyos is not only concerned sa ating mga kaluluwa, sa ating paglagong Kristiyano. No? May mga Bible study po tayo sa community. May mga leader ng bawat sektor. At tayo nagagalak sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay patuloy tayong pinalalago. Sabi nga natin, pinalalago. Kasi yung sinabi ng Bible sa Efeso 4, talatang 11, na tayo po ay marating po natin, ma-reach yung tinatawag na unity of faith in the knowledge of Jesus Christ. Yun ang sinabi ni Pablo sa aklat po ng Efeso 4. Na kailangan ma-reach po natin ang unity of faith with the knowledge of Jesus Christ. No? Bakit kailangan yon? Kasi alam naman natin, mayroong iba't ibang klase ng pananampalataya. Bagamat ang object ng faith ay si Jesus. Bagamat ang basis of faith ay si Jesus. Pero alam naman natin, mayroong tinatawag na strong faith, may wavering faith, may small faith. Katulad nung kay Tomas, the conditional faith. May ipasok ko lamang ang daliri ko sa iyong tagiliran, maniniwala na ako na ikaw ay si Jesus na nabuhay na muli. Pero sabi ni Jesus, mapalad na nananampalataya kahit hindi pa nakikita at nararanasan. Meron naman si Peter na ang pananampalataya niya very strong, lumusi sa tubig, pero because of the wavering faith, na-focus siya doon sa alon, sa malakas na hangin, unti-unti si Peter ay magsing. Kaya ang sabi doon ay you need to look unto Jesus. Meron naman centurion na talaga super strong faith, na kung saan ang kanyang anak ay may sakit, at ang sabi niya ay sabihin mo lamang na anak ko ay may sakit, hindi mo na kailangan pumunta doon sa bahay. Ang sabi ng rulers. Ang ibig sabihin, ang sabi ganon, ngayon lang ako nakakita ng ganito pananampalataya. Amen? Amen po ba? So, with regard to faith, kailangan yung tinatawag na unity of faith. So, bago po ako magdiretso, ilagay nga natin yung Ephesians chapter 4 bilang aking pong pundasyon sa aking pong introduction. Tingnan po natin Ephesians chapter 4. No? Pakilagay sa ating monitor. And praise God, good news. Amen. Kaya sabihin na kasi yan.
Thank you dahil siguro napansin noong linggo, yung ating monitor ay nakatingin doon. Good news, may nag-approach sa akin noong linggo. Magbibigay daw siya ng malaking TV. Ilalagay doon. Okay, naniniwala kayo sa faith na yon? Kaya tingin-tingin lang kayo sa palibot at i-approach nyo lang ako kung ano kulang. Amen? Sabihin natin, faith. Siguro nakita si Sir James, nakaganon pa eh. Yung aking apo, misa natingin pa doon. Ay, nung umuwi yung mag-asawa, sabi niya, Bishop, magdadala po kami ng TV po sa linggo para po may monitor ang church. Amen? Sabihin nga natin, God is good. So, nung nakaraan, di ba? Lalagyan natin ito na second floor sa children. May nagbigay ng aircon. Ayan, praise God. Sabihin mo, tanaw-tanaw lang na kaunti. Okay? Amen? Amen po ba? Kasi doon kumikilos ang ating Panginoon. Thank you. Accountant pa ang naglagay na ng buko. Thank you, thank you. Napakabuti ng Diyos. So, maibalik ko po, Ephesians chapter 4. Okay. Doon sa dulo, itaas mo na kaunti. Ayan. Ayan ang sabi po ni Pablo sa Efeso. Dahil ang Ephesian Church ay, ito po ituro ko lamang, ang Ephesian Church ay grupo na mananampalataya na medyo nakakaroon sila ng wavering faith. Dahil dumalaw si Pablo sa Ephesus, ang kanyang dala-dala ay faith about Jesus. Amen? Faith about Jesus. At marami sa Ephesus na talagang Diyos. Kaya doon na iba't iba ng Diyos. May Diyos ng araw, may Diyos ng buwan. Kaya noon nangaral po si Jesus Christ, ba si Pablo sa aklat ng Colossians, Ephesus, ay may nagtanong, kaninong Diyos ka nangangaral? Ang sabi ni Pablo, sa Diyos ng inyong mga Diyos. O the supremacy of Jesus. Ayon sa Colossians chapter 1, verse 15. Kaya pagdating po dito, magkakunok yan, ito yung mensahe niya. Nung sinasabi niya po patungkol sa tinatawag na mensahe ng ating Panginoon Diyos, umunlad ang bawat isa. Ano ang sabi dyan? Hanggang makamtam natin ang isang pananampalataya, sabihin natin, makamtam natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang pagkatao ayon sa pagiging ganap ni. Dito ko nakita na lahat tayo ay kailangan magkaroon ng kaganapan. Katulad na sinabi ng ating Pastor Tim kahapon nung linggo. No? We need to know Christ. Amen ba? We need to see Jesus and we need to follow Jesus. Pero nung kanyang senior yun, bagamat wala ako nung intro niya, napanood ko sa online. Ito yung pinili kong intro. Makakaroon lang ng kaganapan ang Christ-centered living if we reach the unity of faith through Jesus Christ. Sabihin natin, unity of faith. Kaya napakahirap kasi na iba-iba ang paniniwala. Iba-iba ang pananampalataya, iba-iba ang pundasyon. Amen? Amen po ba? Kaya maging sa paghahalo, ang ating ilalagay po dito ay ready mix. Para isang halong malaki na yon. At ayon po sa akin na pagtanungan, bagamat nagkambasa si Pastor Conrad, ang sabi ng isang engineer, nakausap ko kahapon sa Cavite, maganda desisyon yun na kayo na ready mix. Bakit? Kasi iisa ang mixing yan. Amen? Iisa halo. Kasi tumatatag at tumitibay ang concrete pag halong-halo. No, pag halong-halo, yung nagkikaroon ng mixture. At napakaganda niya sapagkat yan ay ginagamit sa krasada. Yan ay may sangkap na chemical at madali na tumigas. So, siyempre, sabi ko, maganda nga. Then, nirelate ko sa pananampalataya. Na pananampalataya natin, kailangan po natin maibase sa pundasyong matatag. Para
dumating man na akpakan ito, daan-daanan ng problema, katulad ng concrete, ganun man kabigat ang dumadaan dito, hindi magbibitak-bitak at hindi ito mawawalan ng lakas. Kaya ang common denominator, ang common ground for us to reach the unity of faith. Kaya maging sa project, pag meron po tayong isang pananampalataya, madali po natin magagawa isang bagay. Amen? Amen po ba? Hello? So mapapasin nyo, pinupos ko po yung ating project. May mga kaibigan akong pastor, sabi, Bishop, grabe ang pinapagawa nyo. Akala nila meron tayong support sa abroad. Sabi ko, wala. Wala kami. Ang aming support ay sa Lord lamang. Amen? Hello? Ang alam naman ng iba, bakit pinautang ba uli kayo? Wala, hindi kami nangutang kahit 5. Dahil ang Diyos ang nagpo-provide. Amen? Kaya natutugunan kahit ang mga expenses, ang lahat ng bagay. Biro nyo, every Saturday, nagbibigay tayo ng labor na 20,000. Mahal ang labor sa steelman. Hindi pala pwedeng itulad yung, ano nga ba to? Mason sa steelman. Kasi minsan yung pinaka mahusay na welder, umabsent. Ba't kaya? Yung pala, namaga yung mata. Very risk. Kaya kung bakit mahal po sumingil ang steelman. Hindi na pwede mag-welding na nakapikit. So, skill. Amen? So, bakit? Kasi gusto nilang may tibay. Sabihin nga natin, may tibay. Kaya makikita natin, sa pananampalataya, kailangan may tibay. At titibay lamang kung ma-reach, makamta natin ang iisang pananampalataya. Again, iisang pananampalataya. Yan po yung ating declaration. Ano ba pananampalataya natin? Basically, we believe in our faith that Jesus Christ is Lord. Amen? Jesus Christ is our Savior. We believe, we have a common faith that Jesus Christ is alive. Amen? Hello? Kaya nakakasigurado tayo, meron tayong isang pananampalataya. Kaya yung mga anak ko sa Dubai, ay pinalipat ko ng church. Sabi ko, maghanap talaga kayo ng Christ-centered. Ang itinataas si Jesus talaga. Hindi yung galing ng pastor. Hindi yung pangalan ng church. Kundi si Jesus. Kasi ang tutubo si Jesus. Hindi ang church. Hindi ang sino mang santo o santita. Si Jesus. Kaya purihin ngayon, sama-sama sila ngayon doon sa isang church. At nakasisigurado ako na yung pananampalataya nila ay katulad ng pananampalataya ko. Amen. So yun po yung aking counting introduction. Dahil ang ating pag-uusapan ay yung pinagtutularan ng ating pananampalataya. No other than the father of faith, Abraham. Tayo manalangin, dakilang Diyos, sa aming pong pasimula, sa aming pong pag-aaral. Truly, Father God, ipaalam mo sa amin ang origin ng aming faith, the very strong foundation of our belief. Dahil alam namin we are all heir with Abraham. Faith, O God, na itinuro mo. Salamat dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan natin ating Bible sa Genesis chapter 12. As I deliver my introduction, short introduction, napakahalaga yung unity of faith, napakahalaga yung ating iisang pananampalataya para tayo ay magkaroon ng iisang katagumpayan. Naniniwala kayo God is a God of generation? His blessing. Si Abraham ay father of all nations. We believe. Yan po yung mandato na ibinigay ng Diyos. At alam naman natin, ang lahat ng pangako ay nagsimula na ipinangako ng Diyos sa ating ninunong si Abraham. Amen. Kaya naman si Abraham ay pinagpala ng Diyos, hindi lamang siya, kundi ang sumunod na salinlahi ni Abraham. Dahil ang Diyos ay nakipag-covenant kay Abraham.
At yung covenant ngayon ay may kalakip na promise na ang kanyang lahi ay kanyang pagpapalain. Amen? Ang kanyang lahi. Kaya yung kanyang pananampalataya. Ang kailangan lang kung ano pananampalataya ni Abraham, ito ay may pagpatuloy niya. Kaya nung maipanganak sa Isaac, na ipanganak si Jacob, at ito ay gumapang pumunta sa mga generation by generation, maging sa 12 tribes of Israel, nakarating sa atin, yung pananampalataya ay buhay. Kaya ano yun? Buksan natin ito at basahin. I will make you a great nation. It is the pronounced assurance of God's promises to Abraham, the father of our faith. Siya yung nagsimula. No? Kaya makita natin si Abraham, sinubok ang kanyang pananampalataya. Part of the history. Sino sinubok? Si Isaac ay inihandog sa kanya. Bilang patunay na kanyang pagsunod. Kaya yan ang sinabi ng Bible, I will bless you and make your name great. Sabihin nga natin, I will bless you. Okay. Tapikin mo yung katabi mo. God will bless you. O yun nasa likodan mo, sabihin mo, God will bless you. I will make your name great. I will bless those who bless you. I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya makikita natin ang blessing from individual flowing to the families, flowing to the generation. Dito ko nakita, ang pamilya, hindi perpekto. No? Hindi perpekto. Pero pasalamat sa isang pamilya na mayroong tipanan ng Diyos, ikaw ang tumatayong Abraham. Kaya yung pamilya mo, nadadamay sa pagpapalang binitawan ng Diyos sa iyo. Amen. Amen. You and your family will be blessed. And those who curse you, I will curse. And all the families of the earth will be blessed through you. Amen. So yan ang pag-aaralan natin. Napakahalaga. Ngayon ang nagdadrive po sa akin ay yung kapatid ko. Yung answer prayer ako. Kasi sa magkakapatid, yun po ang talagang medyo nawala. Pero purihin ng Panginoon, ngayon nagte-testify na binago na siya ng Panginoon. Kasi dumadating ang sandali, pag uwi ko ng Santa Cruz, ang daming tao doon sa likod, yung pala, nagpapasugal. Biro mo yun, ako ay nagpipreach sa San Pablo, yung kapatid ko nagpapasugal. So, nagpray ako. Pero ngayon, hindi na. Nagte-testify siya. Yung pamilya ay nakakilala sa Panginoon. Kaya wag natin bibitawan yung pangakong ito. Kasi ang pagsagot ng Diyos, hindi ngayon, hindi bukas, maaari sa susunod na panahon. Sasagutin ka ng Panginoon. Kasi yan ang pangako ng Diyos eh. Amen? I will bless you. Yan ang pangako ng Diyos. At yun, nagte-testify din yung asawa, Kuya, mula nung si Chito ay napalapit sa iyo, nabantayan mo, ang laki na pinagbago. Nagte-testify siya, sabi niya, Kuya, ganun pala ako kabaho noon. Kasi, puro sigarilyo siya na sigarilyo eh. Giinom, susugal. Pero God is good. Dahil naandun yung promise ng Lord. Amen. At yun ang mga kasama ko pag ang ating pastora ay umalis. May ticket na eh, wala na akong magawa. Yung doktor ko, kinausap ko, Dok, okay magpapalaboratory.
Si Miss nakatingin lang. Pero intense ko, baka pwede makasabay ako. So, laboratory, before and after. Nung lumabas nung nakaraang Friday, yung laboratory, talagang hindi ako makakasama. Dahil mahal ko taga San Pablo. Amen. Malabakan natin si Lord. So, alis siya. 3 months. Okay lang yun. So, dito makikita natin mga kapatid, sa Tagalog, ang ganda. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa, pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Sabihin mo sa tabi mo, magiging pagpapala ka sa marami. At sa iyo'y magpala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. At sa pagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay pagpapalain. Ang isang paboritong verse natin ay John chapter 10, verse 10. Nung tayo nakakilala sa Panginoon, ito yung ating life verse. The devil comes like a thief to destroy, to kill, and to steal. But Jesus Christ come to give life and have it to the full. Sabihin natin, to give life and have it to the full. No? Iyan po yung naging pintuan nung tayo nang unang nakakilala sa Panginoon. God is not only giving you the life, but bring it to the fullest of life. Sabihin natin, life to the fullest. Yan yung deklarasyon natin a years ago. At yun po yung nagmanifest sa atin. Nagmanifest sa ating project, nagmanifest sa ating pamilya, nagmanifest sa ating mga anak, yung life to the fullest. Amen. Pero hindi tayo titigil doon sapagkat meron pang biyaya ang Diyos. Ano sabi ng Galatians chapter 3 verse 26? Ang sabi po dito sa verse 26, kindly read. For you are all sons of God, through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized in Christ have put on Christ. There is neither Jew or Greek. There is neither slave or free. There is neither male or female. For you are all one in Christ Jesus. And if you are in Christ, then you are Abraham's seed and heir according to all promises. Sabihin natin, and if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promises. So, minsan, di ba? Ikaw ay tagapagmana. Alam niyo ba ang blessing, maraming klase. May pagpapala, you labor. May pagpapala, nagtatrabaho ka. May pagpapala dahil ikay nagtanim, aani ka. Pero iba ang pagpapalang minamana. Amen. Hello? Kaya tayo, meron po tayong triple blessed promise ng Lord. Amen. Triple. Dahil ang lahat ng iba, nagtatrabaho, kaya kung bakit kayo nabubuhay, pinagpapala ng Diyos. Amen? Lahat kayo ay nagbibigay ng tithes and offering bilang binhi na kayo ay pagpapalain din ng Diyos. Pero ang napakahalaga, yung heir of Abraham's seed. Kasi dun sa heir, lumagay ka lang sa tamang posisyon, yung mana dadaloy. Sabihin nga natin, yung mana dadaloy. Kaya makikita natin, pag ikay mayroong right, bloody relationship to your parents, ito man ay ama o anak, you are qualified to be heir. Amen? Amen po ba? Ikaw ay kwalipikado na magmana doon sa ari-arian ng ama mo o nanay mo. Dahil ikaw ay kanyang anak. Amen? Sabi nga natin, salamat sa aking mga magulang
na may mana akong tinanggap. At meron din tayong blessing dahil tayo nagtatrabaho. May blessing tayo dahil tayo nagtatanim. Kaya ngayon pag-uusapan natin, yung promises ng God, katulad na sinabi dito, tayo ay Abraham's seed and heir of God's promises. Ano-ano ito? What are these promises? Ano-ano pangako ito na kailangan po natin balikan at ating i-claim? Kasi baka nalilimutan natin yung ating identidad sa ating Panginoon. Amen. Kaya alam nyo, nung ito po ay nagawa ko, na bago lalo ang akin pong understanding na, oo nga, ano? Ba't ako iiyak? Ba't ako malulungkot? Meron pala akong mamanahin sa aking Diyos. Ang kailangan lang ay ako'y magkaroon ng spiritual alignment na connect, magkaroon ng intimate relationship with my Father. At ayong pangakong yun ay magaganap. Amen? Amen. Kaya makita natin dito bilang mananampalataya, doon mo makikita kung ang blessing mo ay heir from God, yung kahit wala kang ginagawa, binibless ka. Doon mo makikita yon. Malalaman mo kung itong blessing ng Lord ay heir from God dahil yung natural blessing mo na trabaho, kapos. Right? Pero ba't ka nakakasurvive? Yun yung from God. Hello? Kwentahin mo yung kita mo sa isang buwan, kwentahin mo yung gastos mo, kapos. Pero ba't ka nakakasurvive? Nakakabili ka pa ng gusto mo. Bakit? Yung po yung plus, the power of plus, heirs from God. Sabihin natin, heir. Kaya dapat malaman natin, every day, ito bang blessing na ito ay bunga ng seed ko? Yes, you will experience fruit dahil ikay nagtanim. Pero minsan kulang. Ito bang blessing na ito ay bunga ng aking labor? Yes, kumikita ka, tatrabaho ka. Pero ang laki ng demand ng gastos. Pero matapos ang isang buwan, dalang buwan, may natitira ka pa. Yun ang blessing from His promises. Sabihin natin, promises. Kaya, alam nyo, nararanasan natin ngayon yan sa pagpapagawa ng building. Magkano lang ang naipon? O ayan po yung ating living committee. Magkano inabot ang ating ipon? 260? 260. Oh, yun, praise God. 266. Tapos, nagpapirma ng cheque sa ating finance para i-check yung ating pong balance sa bangko. Ang natira na lang ay maintaining balance. Winidraw na lahat. Para iduksong, para ibayad na ngayon ay nasa 480,000 na in cash na binibili natin. Saan galing yung iba? Sabi ng Lord, heir from God. O, di ba? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya sabi ni Mrs., ako nag-iisip, ikaw ang pananampalataya. Ayun, praise God. Ganun lang yun. Kasi ako yung sabing, kaya natin yan. Orderan natin yan. By faith yan. Si Mrs. naman, gano'n. Pero napapatunayan niya, God is a God of promises. Amen? Ayan, si Pastor Conrad, siya po kasi umu-order. Kasi nung unang ginawa ito, ako po lahat. Pinagbawal po ng aking doktora. Hindi na ikaw. O, si Pastor Conrad ngayon. Kaya pagkaka-withdraw, Pastor Conrad, daanan mo dito, na-withdraw na ng finance yung ating budget. So, pati ako, hindi nila ako tumitingin kasi paid ako eh. Okay? So, makikita natin yung heir, yun ang dapat natin ngayong pagpukusan. Dahil hindi na mababago yung labor. Kasi meron kang minimum wage. Tama? Amen po ba? Kung magkano pinirmahan mo kontrata sa kumpanya, yan ang sweldo mo.
Kung magkano yung percentage na kinikita mo sa negosyo mo, sa tindahan mo, alam mo na ang average. Alam mo yan. Pero ang nais kong ituro sa atin ay mailagay sa ating isipan yung unlimited promises of God. Ang sekreto nun, you need to be heir according to His promises. Dahil mararanasan mo yun. Amen? And personally, I experienced that. Nag-undergo tayo ng dialysis. Nag-iisip yung mga tao, hindi naman ako eh. Faith pa rin ang ginagamit ko eh. Amen po ba? Hello? Sabi ni Miss, huwag ka na magpa-laboratory. Hindi, gusto ko. Hindi nagbayad siya na kulang 4,000. O hindi ko tinignan, faith ako eh. O di ba? Amen po ba? So makikita natin, ano-ano ba ang dapat nating angkinin? Siyempre, kung may pangako ang Diyos, dapat pangahawakan mo kanyang salita, hindi pangako ng tao. Bibisitahin mo, ano ang unang sinabi sa ating ninuno. Tingnan natin po, what are these promises? Okay, let us proceed. There are heir of these promises of Abraham through Christ Jesus. All we need is to claim. Sabihin natin, all we need is to... Okay, lakas po natin. All I need is to claim it and assert ownership to these promises. Dito natin sasabihin, Lord, tinatanggap ko ito. Akin na po ito. Amen? Hello? Sabi mo, marami akong tatanggapin ngayon. Naalala ko po yung ako'y nagbibiyahe sa Super Ferry 10. Bagamat lumubog na yon. Nung akin pong mga taong 1990s o 1990s, ako po ay nagmisyon sa Mindanao. Ako po ay nagmisyon sa Tawi-Tawi, sa Buanga. Meron po kong insidente na ako'y napatawa. Dahil may sumakay na pasahero, mayroon pong isang sakong kargamento. No? Na tumatakbo na ang barko, ayaw ibaba. Nag-ikot na yung kapitan at saka yung mga trabahada eh. Sir, ayaw niyo pong ibaba ang pasan-pasan nyo. Ay, tutoy. Bigat na nga ang barko. Kung ibababa ko to. At dagdag bigat pa. O isipin niyo. Sabi nung tao, Manong, mali. Ay, hindi nyo ba lang yung tinutuntungan nyo yung barko din? Buhat kayo ng barko. Kaya lahat ng daladala nyo, ang may load, ang barko. Abay, oo nga, no? Ibinaba niya. Minsan tayo mga Kristiyano, binubuhat mo eh. Dapat mong ibaba. Dahil alam mo, ikay nakatuntong sa pangako ng Diyos. Amen! Ang dami ko na hinihingi sa Diyos eh, baka naman mabigatan na. No! Ano sabi ng Matthew 11:28? Lumapit kayo sa akin. Kayo napapagyan, nahirapan, lubha. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So anong kabigatan mo? Huwag mong pasanin. Amen? Hello? So, hindi. Kaya, you know, just to relax. Lord, you carry me. Kaya paborito ko po yung kanta na He will carry you. Alam niyo ba yun? There is no problem to be God cannot solve it. There is no mountain to tall He cannot move it. There is no storm too dark God cannot calm it. Amen. Ano yung chorus? He said, come unto me, those who are weary, and I will give you rest. Amen? Sa Diyos may kapahingahan. Kaya you carry the load, then ibigay mo sa Panginoon. Dahil ang Diyos
may assurance sa atin. Kaya, dito makikita natin sa verse na ito, ang ilang promise ng Panginoon. Okay, let us proceed. Number 1. Ano ang sabi ng Bible sa Genesis chapter 12, verse 2? Iisa-isahin ko lang po yung word sa verse 2. I will make you great. Sabihin natin, I will make you a great nation. Ano ba ang nation? Ang nation according to the original word. At kung pag-aaralan po natin ng cross-cultural mission, pag sinabing nation, speak about the language and color of the people. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay Tagalog, nation. Pag kay Bicolano, nation. Pag kay Kapampangan, nation. Kung kay Bisaya, nation. Speak about the person, speaking about the people. At ang sabi ng Bible, ang unang-unang pangako sa ng Diyos, I will make your name great. I will make you a great nation. Amen? Anong ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, kung sa lahi mo, itataas ka ng Diyos kaysa sa mga kamag-anak mo. Nakuha niyo po ba ako? Again, you need to claim it and declare it. Amen. Hello? Yung ba pagdating na paano yun pag-uusapan ka ng kaanak mo, abay biro mo yan, itin mo. Dati nagtatricycle lang yan. Dati ito ang buhay niyan. Pero ngayon may 4 wheels na. May negosyo pa. Oh, great nation. Amen? Hello? Amen ba? Abay, biro mo yan. Dati ang bakery niyan umuupa lang. Ngayon may sarili ng bakery. Oh, di ba? Di ba, ate? Si ate, ano nga ba? Ate Menchi, naalala ko na ako pumunta sa Guadalupe. Lungkot na lungkot. Dahil yung kasosyo nila, iniipit sila. Para yun na pinagtatrabaho dahil umuupa sila sa place. Sabi ko, ate, claim it. Magkakaroon kayo ng bakery na sarili lupa, sarili niyong produkto, sarili niyo. Then, yung promise, nag-operate. Ngayon, hindi lang bakery, may bahay na, may sasakyan pa. Amen. Sabihin natin, claim your promise. Kasi yun lang yun eh. Masasabi mo, Lord, ito may pangako mo. Yes, hindi ito sinabi ni Bishop. Kinukot lang ni Bishop kung ano sinasabi ng Biblia. Na kung sakaling hindi natin alam, may Bible na magpapaalala na mayroong pangako sa iyo ang Diyos, God will give you a great nation. Nation means people. Ngayon, yes, nag-aaral ka. Survival of the fittest. Minsan wala kang baon, pumapasok ka. Yung thesis mo, hindi pa alam kung paano tatapusin. Pero ito ngayon, nakagraduate ka. One day, pag ikay nagtrabaho, itataas ang lahi mo sa harap ng kamag-anak mo. Sabihin lang, tamutin naman yan. Nag-aaral yan. Hirap na yun. Right? Kasi ang Diyos na nangako sa iyo ay Diyos na buhay, hindi Diyos na patay. Ang kailangan lang i-claim mo ang bawat pangako. Amen. Naroon yung pangako ng Diyos. Alam nyo, yung kuya ko mismo nagte-testify. Nung daw ako yung unang umalis sa trabaho, ang dami yung sinabi. Nung naranasan ko na yung promise, sabi sa akin, Tol, pasensya ka na. Kaya ko lang naman nasabi yun, concern ako sa iyo eh. O, di ba? Amen po ba? Kasi yung nangako sa iyo ay Diyos, hindi tao. Kung ikay nag-a-apply sa company, may pinapangako sa yung benepisyo. Tatanggap ka sa kumpanya ito 30 months, tatanggap sa company ikaw na ganito, tatanggap ka. Pero sa Diyos, pag ikay nagkaroon ng kaligtasan at binigay mo ang buhay, hindi mo lang tatanggapin pa ngayon. Habang buhay, going to eternity, yung pangako ng Diyos ay tatanggapin mo. What we need to do is to be Abraham's seed. Kasi ang pangako, Abraham's seed. Ano ibig sabihin ng seed? Binhi. At ang binhi ni Abraham ay yung pananampalataya. Ang kailangan yung pananampalataya ni Abraham, makopya natin. Kaya nga sabi ng Hebrew, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith.
And Abraham is the father of faith. Ba't siya naging ama ng pananampalataya? Kasi sa kanya nagsimula ang lahi. Mula sa pangakong ang lahi mo ay magiging sindami ng buhangin at mga star sa kalangitan. Lumakad si Abraham sa pananampalataya. Bagamat si Sarah ay 80 to 90 years old, nasasabihin niya ang sinapupunan ay tuyot na. Pero dahil nanampalataya si Abraham, sa edad na 80, biglang nagsusuka ng hingi ng mangga. Naglihim bigla. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay may pangako. Amen? Amen po ba? Kaya let us revisit the promise of God. Especially yung mga graduate student. Natapos na ang unang pahina nyo sa eskwelahan. Kayo lalakad sa pananampalataya na hindi nyo alam ang inyong lalakaran. Pero have faith in the Lord, great things done. Amen? And we will shout with joy. Amen? Palapakan natin si Lord. Kaya lagi natin i-claim, I will make you a great nation. We are blessed the moment we receive Christ in our heart. Tayo pinagpala na dahil ang Diyos, si Kristo tinanggap natin. We are blessed beyond measure. Pag sinabi beyond measure, walang sukat. Tama? Amen. Yung blessing sa labor, may measure. According to your work. According to your overtime. According to your salary. And that is the measurement. Pero, when we receive Jesus Christ, we are part and heir from Abraham's seed. At ang sabi ng Bible, we are blessed beyond measure. Kaya, huwag mo susukatin. Amen? Hello? Okay na kumpitin mo gastos, pero beyond measure ang tugon ng Panginoon. We are great nation, blessed by God. Sabi nga natin, I am great, I am blessed. I am blessed. So I am blessed. Kasi yung nangyayari sa ating church ay larawan ng blessing dahil sa inyo. Kaya kung kayo nagiging dahilan ng pagpapala, lalo kayong i-bless ng Lord. Amen? Kasi yan yung seed of blessing. Number 2, I will bless you. Singular address to you and me. I will bless you. I will bless those who bless you. When God speak His blessing, it shall come to pass. Pag ang Diyos ang nag-usap, mangyayari. Kaya bibigyan ko po kayo ng basic gesture. Every morning when you wake up, lay your hands and start to declare it. I am blessed. I am highly favored. Amen? Amen po ba? Kasi tayo yung unang-unang propeta ng ating sarili. Tayo yung unang-unang magwiwika ng prophetic word and promises. Ang problema kasi, nauunahan tayo ng negatibo. Naku, ayan naman, laki na nabayaran natin. Kulak, kapos na naman. Amen? Hello? Kaya yung bill namin sa kuryente, pinintahan ko eh. Talagang pinintahan ko. Dumating, sabi ni Mrs., ayokong tingnan yan. Kasi, alas 12 pa lamang, bukas na aircon sa kwarto ko eh. No? Pininta kong gano'n, wow, ayan na, ayan na. Yung pagdating sa dulo, 6,600. So, makikita natin. Amen? So, and that is the measurement. Pero yung tinugo ng Panginoon, beyond measure. Right? Amen. Kaya, okay, na malaman mo, gastusin mo, but remember this, the blessing of the Lord is beyond measure. Bakit? Unlimited. Nung si Pedro ay nakasakay sa bangka, lahat ng huli niya ay mabibilang niya ayon sa mahuhuli niyang ilalagay sa bangka. Pero nung si Pedro ay umalis sa bangka at lumakad sa dagat,
Sa dagat, hindi mo mabibilang ang isda. Ang ibig sabihin, the blessing of God is without measure. Every day morning, Lord, thank you. Salamat, Panginoon, sa mga provision. Salamat, Panginoon. Amen? And God will do His part. Number 3, mapapasin nyo, I will. Sabihin natin, I will. Sino kaninong will? God. Sino na nagsasalita dyan? What we need is to claim it. Assert it, and Lord, akin ito. Hindi ito pwede lumampas. Ano sabi ng Deuteronomy 28? As you feel to obey the word of the Lord, this blessing will come to you and accompany you. Pag sinabi accompany, ito kayo tumingin. The blessing of the Lord will come to you and accompany you. Titigil sa'yo. Hindi yung, the blessing of the Lord come to you, nilampasan ka. Hahabulin mo. Pero pag ang pagkapala ay ayon sa pagsunod, will come to you and accompany you. Titigilan ka. Hahabulin ka. Amen? Kaya, let us declare it na Lord, ito yung pangako mo sa akin. I will make you name great. No? God will give us a new name, a new identity in Christ Jesus, and a great name, a name that is followed by blessing. Not curse. A name followed by the blessing. Kung dati, ang pamilya, yun ang nangyayari, iibahin ng Diyos ngayon. Another blessing. Hello? Amen ba? Kaya makikita natin, ano sabi dito? I will change us. He will change us from nothing to something. Sabihin natin, God will change us from nothing to something. Yung walang-wala ka, na ibibigay ng Diyos ang sobra-sobra sa pangailangan mo. Do you claim it? Amen? Life in Christ, you claim it? Sa Diyos, sobra-sobra? Hindi ka magkukulang? Yung 5 tinapay, 2 isda, sumobrang 12. 12 bakol. Bakit? Enough for 12 months a year. Na talaga isusustain ka. Number 4, you shall be a blessing. Ito naman ang ika-4, na pag ikay pinagpala ng Diyos, magiging pagpapala ka sa iba. Sabihin natin, I be a blessing. Our blessing does not stop from just within, but it overflow to our family, friends, neighbor, pastors, and fellow Christians. Because God bless you. Mabibless pati pamilya mo. Mabibless pati kaanak mo. Kasi mag-o-overflow. Sabihin natin, overflow. Kaya masasabi mo, Lord, thank you. At yan sabi ng Bible, you shall be blessed. You shall be a blessing. Amen? You shall be a blessing. Na masasabi mo, Lord, thank you. Masasabi mo, thank you. Amen? Sabihin nga natin, mula sa araw na ito, ako ay pinagpala, magiging pagpapala ako sa aking pamilya, sa aking kaibigan, sa aking kapitbahay, sa aking pastor, at sa kapwa ko Kristiyano. You shall be a blessing. That's true. That's true. Mararanasan natin yon. And we will experience that. Ito po yung testimony ko noon. Na minsan maghihintay ka. Pero sabi ko, Lord, iparanas mo sa amin. Hindi kami maramot. Pag nakaranas kami, mararanasan din na iba.
Amen? And that is the promises of God. Kaya pag dumating ang pagpapala sa iyo, may dahilan upang ikay maging pagpapala sa iba. Amen? Pero pag sinabi mo, kaya ako'y pinagpala, dahil ako'y nagtrabaho, dahil ako'y nagnegosyo, ipunin ko ito. Ay, paano naman yon? Ano purpose kung ba't ka pinagpala? Amen? May purpose. To be a blessing. To be a blessing. Ang ibig sabihin, daluyan ka ng mga pagpapala ng Diyos sa iba. Daluyan ka. Kaya sabihin mo, kung ikaw ang Diyos, na pag ikaw ay binigyan ng blessing, alam ng Diyos kung saan mapupunta. Alam niyo ang blessing ng Lord, cycle lang yan eh. Paikot-ikot. Pag kayo binigyan ng Diyos at alam ng Diyos kung saan mapupunta, iikot uli yun. Nako niyo po ba? Kasi yun din na magiging binhi mo para umikot sa dulo. Tinan niyo ang magsasaka. Pag sila yung umani, nagtatago ng binhi, para susunod na pananim, yun ang kanilang itatanim. Iikot muli ang binhi. Hindi lahat lulutuin nila. Hindi lahat. May ititira silang binhi. Yung iba pa nga ang ginagawa eh. Yung unang harvest, hindi nila binibenta. Ginagawa nilang binhi sa susunod na anihan. Kaya naman, pagdating ng taniman, yun na itatanim, pagdating na anihan, mas malaki ang bunga. Kaya, you will be a blessing. Kaya may dahilan ng Diyos. Kaya ka pinagpala to be a blessing to your family. Yung mga young pro na ngayon ay binibless, ngayon blessing kayo ng pamilya nyo. Right? Amen po ba? And we experience. Ang tagal namin ng upahan, 26 years. Pero nung pinagpala yung dalawang anak ko, sila yung nagpatayo ng bahay. Kasi promise ng Lord yun, you will be a blessing. Amen? Amen po ba? Kaya dahil alam ng Diyos, pag ikay pinagkatiwalaan, pagkakatiwalaan ka uli. Dahil alam ng Diyos na, ay, pag binigyan ko ito, hindi sinosolo. Nagiging blessing sa pamilya, nagiging blessing sa kapitbahay, nagiging blessing sa kapatira. Amen? Hello? Amen po ba? Kaya napakahalaga, you need to be a blessing to the people around you. Amen. At makikita mo, Lord, thank you. Ito ang kakaon. Ito ang kakaon. Kaya, makikita mo, Lord, yung mga bagay na ginagawa mo nung una, bahagi ng pangako ng Diyos. Kaya ano man sitwasyon natin ngayon, yes, may shield yan because of your labor, kapos. Nagtanim ka, medyo kapos pa rin. Wait the promise of God because we are co-heir. Tayo po ay kasamang tagapagmana katulad ni Abraham. Amen? Yung driver kong kapatid, nagdadrive ngayon. Siya po yung nag-alaga sa nanay ko. Hindi na siya nagtrabaho. At sabi ko sa kanya, alagaan mo na si nanay. Kinausap ko mga kapatid ko, dahil may nag-aaral na anak eh. O Chito, sagot ko ito sa anak mo. O anong sagot nyo? Kay nanay, sagot nyo ito. Alam nyo ngayon, tuwa siya. Dahil yung panganay niya, gumraduate engineer. Ang ganda ng trabaho ngayon. Yung ikalawa, 4 years course, office admin, ngayon nagtatrabaho sa Santa Cruz. Pakotse pa ng kumpanya. Sabi niya, Kuya, salamat. Ginabayan mo kami. Ang dahilan niya kasi tinanggap nyo ang gabay. Kaya yung nangyayari sa amin, mangyayari din sa inyo. Yung isang anak niya, ang sipag, gusto magsiman na ando, nag-aaral. Tol, kailangan ng sapatos na anak ko. Sige, pumili ka to sa mga sapatos ko. Ayan, napili yung gusto ko. Ay, sige na. Mahusay, pumili. O, diba? Amen po ba? Hindi tayo nawawalan pag tayo nagsishare. Yung pa nagiging dahilan para umikot ang pagpapala. Dahil alam ng Diyos, tayo katiwala ng Panginoon. Amen? Eh sabi ko, mag-iulay kami ito, no? Sa ito, ibigay mo sa nanay ito.
Pag-uwi ng bahay, "It's my wife, sa'yo yan. Sa akin, lunok na lang ako." Praise God. Blessed to be a blessing. Amen? Kasi promise ng Lord yun eh. Channel of blessing ka. Sino ngayon ang gusto maging channel of blessing? Yes. Maging channel of blessing. Mga anak, taas ang kamay. Bless your parents. Okay gumastos sa kaibigan, pero the right investment, hindi dahil pagtanaw ng utang na loob dahil ikay pinag-aral. Dahil nasa Bible ang promise, if you love, you bless your parents, dalawa mangyayari. Hahaba buhay mo at yayaman ka. Oh, sabi nga nung kapatid ko "Kuya, huwag kang mamamatay, ha?" Sabi nanay ko, "Anak, nakakaawa ka eh. Naggagamot ka na, ikaw pa bumibili ng gamot ko buwan-buwan. At hindi na pang isang araw binibili ko, pang 50 days. Nakaw niyo po ba? Kaya may dahilan ng Diyos pahabain ang buhay ko eh. Sabihin mo sa Diyos, may dahilan ng Diyos. Bigyan mo ng dahilan ng Diyos. O di ba? Amen po ba? May dahilan ng Diyos. Makikita ko pa apo ko sa October. Kaya ayoko sumama, gusto ko ma-surprise ako pagdating. Ganun lang yun eh. Ay pinabuk na nung kulot niya eh. Nung paborito ko. Mahal ng anak. Mama, ipabubuk na kita. Sa makikita natin dito, ang sabi ng Bible, hahabulin ka ng blessing. Kaya address to, mga anak, tasan kami ulit. I-bless nyo, parents nyo. Dahil yan ang matabang lupa na tatanggap ng maraming ani. Amen? Nung ako'y nagtatrabaho nun eh, ay hindi pa ako born again. At yung sweldo ko, lahat sa akin. Sabi ng tatay ko, "Jimmy, hindi ka ba magpapadala sa nanay mo? Bigyan ko 300, okay na." Pero, kung magpatalo ako sa sugal, ang laki. Ay di, na-born again ako. Nakakilala ako sa Panginoon, umiiyak ako. Sabi ko, "Lord, patawalin mo ako sa kasalanan ko. Hindi ako nasunod sa magulang ko." So mula nung ako umuwi, na-born again ako, nabago na ako. Lord, nung sumweldo ako, hindi ko binawasan. Pag uwi ko sa amin, buong buho ibinigay sa nanay ko. "Nay, ang sweldo ko." Sabi nanay ko, "Ha? Kaunti lang diferensya ng tatay mo?" Sabi, "Kumuha ka na." "Hindi pa po, nanay." Binigyan ako ng bahay. "Sige, nanay, 2,000 lang." Sa inyo nila. Sabi ng nanay ko, "Sana noong ka pa na born again." Sabi ko, "Nay, babawi ako." Kada uwi ko, may bago akong damit. Dati, mga kapatid ko, sabihin ko, "Nay, yung naiwanan kong pantalon sapatos, huwag mong pagagamit sa kapatid ko." 8 kami magkakapatid, 7 lalaki eh. Ay kasi size ko. Pero nung ako'y na-born again, sabi ng kapatid ko, "Tol, ang ganda ng pantalon." Pag dumating ako ng pantalon, luluwas ako, nakashort. Sabi nanay ko, "Anak, hinumarang ka na ng mga kapatid mo." "Nanay, hayaan nyo lang, babawi ako." Dahil ang laki ng kasalanan ko. At purihin ng Panginoon, hindi naman dahil binayaran ko, no ako'y lumagay sa tahimik, nakasama ko ang tahimik at maganda kong asawa. Oh, yung mga itinanim ko sa mga kapatid ko, inani namin. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Kaya sabihin mo sa tabi mo, tanan mo mga kapatid mo, tamnan mo ang mga magulang mo. Amen. Magipagpapala ka sa kanila. Kasi yun ang sabi ng Bible eh, you will be a channel of blessing. Magiging channel of blessing ka. And one day makikita mo, Lord, yun. Amen. Magugulat ka na lang. Ako nga, nagugulat eh. Kasi pag naranasan natin yun, mararanasan mo ang kagulat-gulat na para na blessing. Yung surprise at papalain ng Diyos ang magpapala sa iyo. Amen. And last 2.
Number 6, I will curse those who curse you. Ito naman yung protection ng Diyos to all His descendants. Ito yung pangako ng protection ng Diyos sa iyo. Sino man ang sumumpa sa iyo, umaway sa iyo, ang Diyos ang gaganti. Kaya ano man nangyayari, hayaan mo na lang si Lord. Amen? Amen po ba? Ito totoong nangyari. A years ago pa, mayroong isang kontratista ng gawa ng jeep sa San Pablo. Kumpare ko ang kontratista. Attendees natin nung unang-unang panahon pa. Biglang dumating sa bahay at nagpa-pray. Pastor, pray for me. Dahil yung company, binawasan ako ng load. Dahil dumating yung pamangkin na marunong din mag-assemble ng sasakyan. Dati ako nagmamount ng makina ng mga sasakyan, ako nagpipinishing. Ang natural sa akin ay mounting ng makina at mga gulong at chassis. Pero yung finishing, hindi na sa akin. Ay may mga trabahador ako. Ano gagawin ko? Sabi ko sa kanya, do not curse. Stay ka sa promise ng Lord sa iyo. Magtrabaho ka pa rin. Gawin mo yung the best. Ito konti story, yung dating nakukontrata niyang 10 unit sa isang buwan. 10 pa rin, pero nahati. Dahil ang kanya na lang ay mounting ng gulong, chassis at makina. Pero ito ang galaw ng Diyos. Dito ko tumingin. Dahil sabi ng Bible, those who curse you, I will curse. Those who fighting for you, I will fight. Hindi siya kumibo, hindi siya nagreklamo. Ito ngayon, after 4 months, yung ginawa nila, back job ang kalahati. Dahil yung finishing, sabit lahat. Dumating yung may-ari. Tinawag yung pamangkin. Sabi niya, sa words na salita, ang yabang mo, tutoy. Sabi mo, kayang-kaya mo. Reject lahat ang ginawa. Tinawag siya. Jim, halika. Sir, back job. Ikaw na tumapos, i-repair mo lahat. Ikaw, bumalik ka doon sa atin sa probinsya. So ngayon, ipinagtanggol siya ni Lord. Na ngayon, bumalik sa kanya. Hindi lang mountain, pati ang finishing, overall assemble, nasa kanya. Kasi pangako ng Diyos yun eh. Kung may kakompetensya ka, God will fight for you. Kung ikay pinag-iinitan sa company, ichinichismis ka, habang itinataas ka, gusto kang hilayin pababa, nothing to worry, habang dahan-dahan nila ikay binabaksak, dahan-dahan ka rin itataas ng Diyos. Amen. Ipapakita ng Diyos na ikaw ay kasama sa seed of Abraham, yung pangako ng Diyos. Amen. Sabi natin, my God is good. Thank you for the promises. And last one, verse number 7, in you all the families are on earth shall be blessed. Lahat, pati ang pamilya mo, ay pinagpapala. Sabihin nga natin, thank you Lord. Kaya huwag mag-alala tayo na yung mga nag-graduate, next school year, may college na kayo. Amen? Amen po ba? Makakatapos siya sapagkat may pangako ang Diyos. Di ba naalala ko yung mga young pro ngayon, nung tayo na sinihan, lagi kong dinideklara, lahat ng young people ay makakagraduate sa eskwelahan. At ang iba ngayon ay mga young pro, may manager pa. Di ba? The same, we declare it to our present generation. Tayo ito ngayon. Again, as I said, all these promises, what we need is to claim it,
assert it, and say to God, Lord, I am part of these promises. Sabihin natin, bahagi ako sa mapangako ni Lord. Ako, ang aking pamilya, at ang aking lahi ay magiging mapalad, pinagpala, dahil ito'y sa pangako ng Diyos. Hallelujah. Oh, we bless you. Let us give thanks to the Lord. Yeah. Oh, thank you, Lord, for your promise. We are in Abraham's seed. And all the people of the earth will be blessed through us. And we will be a blessing. Yes. Shall we sing that song? Jesus, O glorious, created in us a temple. Jesus, oh glorious, created us a temple, called us living stone, living stone. As you rose from dead and strides within our worship, rise upon us, and let thy hands that slowly Lord, us with your glory. Taas po natin ang ating mga kamay. As we give Him thanks and adoration. All your praise, we your temple. Now be displayed. Maraming salamat sa iyong pangako. Muli mo pinaalala sa amin ang pundasyon ng aming pananampalataya ay galing sa mga pangako mo sa aming amang Abraham. We claim and we decree, Lord, this kind of promises will flow to every one of us personally, flowing to our families, sons and daughters, in our new generation, the coming generation will be blessed through you. At salamat, Panginoon, selyuhan mo ng banal mong dugo at ng Santong Espiritu ang iyong salita.
mangyari to sa aming lahi sa panahon ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.